Hey, papi! Okay, second day niya dito sa bahay ko ngayon. Kahapon hinugasan ko yung leeg niya with super dog soap kasi parang may makati-kati. Oo, ayun oh. So, nawala na yung kati-kati niya. Medyo humupa agad. Super dog soap lang guys. Available dito sa ating mga online shops. Pati po sa mga distributors nationwide. Ayan, pero bala ko siya paliguan. Kahapon kasi maulan kaya hindi ideal pagka puppies lalo na pakakainin ng makulimlim tapos medyo malamig ang panahon, malamig pa yung tubig. Dapat pag puppies, lukewarm ang tubig tapos yung panahon ay mainit ideally para matuyo agad kasi pagka matagal nababad sa tubig ang mga puppies natin, mabilis silang magkasakit at pwede silang bumagsak yung immune system nila. So, ito ngayon, umaga ngayon, pakain ko sa kanya yung mga leftovers ni Logan kagabi. 3 times a day. 3 times a day ko siya pinapakain. Maganang-magana siya kumain. Kahapon, pinakain ko siya ng SDN42 umaga. Tapos nung tanghali ko siya pinakain ng SDN42. Hapon, pinakain ko siya ng SDN21. May natira kasi dyan si Miguel. Tapos ngayon, anong gabi, SDN42 ulit. Oo, magana-maganang kumain naman itong ating bagong puppy na wala pang pangalan. Hello, puppy! Sige, anong gusto mo? Wow, good girl! Oh, babae yan. Yung coat niya naman niya kay Loki. Yung tatay niya, si Loki, yung aso ko galing ADRK sa Germany. Imported yon galing sa New Brand Kennels. Tapos, yung nanay niya, si Jamala, hindi ganyan ang balahibo eh. Medyo hapit ang balahibo ni Jamala. Kuha niya yung kay Loki. Ayan, oh. Lakas kumain. Oo, nasa stage siya ngayon na super hyper ang growth nila. Ang pinakamabilis na growth period ng mga puppies ay between 3 to 6 months. So, nasa 3 months na to. Kaya maganda, suportahan natin guys kapag may puppy kayo na 3 to 6 months, suportahan natin ng the best na nutrition. Of course, SDN42 po yun. SDN42 ay ang pinakamataas ang meat content kumpara sa lahat ng dog food, imported man or local. Pinakamataas ang meat content ng SDN42 at minaximize ko yung optimal levels ng lahat ng nutrients niya. Kaya ang ganda-ganda po ng formula natin. We've been using it on our dogs for many years na, 10 years na. Si Logan ko, di ba, nakikita niyo naman sa mga videos. Kung hindi pa nga pala kayo nag-follow, please follow our page, no? Sila Logan, 11 years old, magto-12 na. Ang ganda ng resulta kay Logan. Simula nung 1-year-old siya, naka-SDN42 siya. And itong bagong puppy natin ngayon, simula naman nung baby siya, 3 weeks old, nag-SDN42 na ito. Kaya maganda yung development niya. Ayan, gustong gusto. Masiba, actually. Masyadong malakas ang appetite ng mga Rottweilers. Hindi lahat, pero yung nanay nito, ang lakas kumain. At kahit malakas kumain, kahit ang dami nilang nakakain, yung nanay niya, ay hindi nasisira ang tiyan. Kaya ang sarap pakainin ng pakainin. Itong anak niya mukhang naman, very strong naman ang appetite. Very good. Inahawak-hawakan ko siya guys pagka kumakain siya ngayon para masanay siya sa hawak para hindi magkaroon ng food guarding. Ayun meron siyang tendency ng food guarding eh. Pagka inawakan ko yung mukha niya, simula kahapon napapansin ko to, nahawakan ko siya. Tapos may mga reaction siya na parang defensive. Ayaw niyang kunin yung pagkain niya. Very good. Kaya, dinadahan-dahan ko lang. Baka may tendency mga gat pagka hindi nasanay, guys. Kaya, puppy pa lang, kung may puppy kayo, sanayin niyo na kagad na hinahawakan niyo yung food niya at hindi kayo threat. Hindi kayo kumukuha ng food niya kasi inisip ng dog, baka kunin yung food niya, kaya sila magsisimulang maging aggressive sa food. Kaya, ayan, maganda. Ayan, ma-realize niya at an early age na pagka inawak-awakan siya, hindi makukuha yung food niya. Ayan, binibigyan ko pa siya ng food. Inaano ko pa yung food sa kanya. Hinahawi ko yung food papunta sa kanya. Para ma-realize niya
okay ang hawak. Kundi, definitely, may establish yung food guarding habits. So, ito po yung bago nating puppy dito. Sila Sol po, okay naman. Nakapag-upload ako ng video nila Sol kanina. Ito lang. Medyo wala pang ligo itong puppy na to. Kaya didikit pa yung kanyang sa katawan niya. Alright. Very good. Oh. Kulang pa sa kanya. So hindi lang 1% ng body weight niya or ng ideal body weight niya yung kinakain niya simula kahapon. She's been eating I think nasa mga 2 to 3% ng body weight niya, ng ideal body weight niya. Okay lang naman. Oo, kasi nga nasa hyper growth period siya ngayon. Ayun, no? Nisimot pa pati yung mga maliliit na mga butil, pati mga puppy. Wala pa akong pangalan nito, guys. Bigyan natin ng pangalan, pero alam niyo matagal talaga ako mag-decide sa mga pangalan ng mga dogs ko. Kasi syempre, abang buhay nilang pangalan yun at may epekto kasi sa dogs, no? Yung pangalan nila. Pag pinangalan ninyo ng nakakatawa, nakakainis, kagaya dati meron akong dog na ang pangalan niya ay Tae. Ang justification ko noon, sa Korean kasi ang Tae, ibig sabihin to kick. Sa Korean language. Pero nakakatawa rin talaga. Kasi mga aso ko noon, ang pangalan si Tae, si Buisit. Buisit talaga yon. Sobrang lakas ng drive noon. Nangangagat. Kinagat ako noon sa braso. Tapos si Buisit, napadala namin sa Afghanistan noong nagpapadala kami ng mga dogs doon noon. And he was really good, no? Tuwan-tuwa sila kay Buisit. Ganda ng noon, performance niya. Gawa ng ang taas nga ng drive. Ito, ang taas ng drive din itong aso na to eh. Oo, both parents naman, ang ganda ng drives, lalo na si Loki talaga, na-train namin yun sa protection, advanced protection. Kaya si Jamala, sobrang ganda rin ang karakter nun si Jamala. Gustong gusto ko yun, matigas na aso yun. Tsaka pagka nagalit siya, grabe, iba, nagtatransform siya. Nagiging halimaw. So, etong puppy na to is a combination of those two dogs na talagang nakitaan ko ng sobrang ganda ng mga attributes. And hopefully, she can even surpass her parents. Ito yung magiging breeder stock ko sa mga Rottweilers. Oo, meron din ako isa pang bitch doon, anak naman ng apo ni Loki. Anak ng anak ni Loki. Bali, apo ni Loki yon. Yung aso ko nga galing ADRK, galing New Brand Kennels. Tapos ang tatay nun, si Loki rin, aso naman ni John Bautista ng, pangalan ng kennel niya, nakalimutan ko. Anyway, ayan, ang ganda ng mukha nito, di ba? Ano masasabi niyo sa headpiece niya, guys, sa itsura niya, yung mukha niya. I think ito yung, sa pinakamagandang mukha. Ayoko kasi yung sobrang lalaki ng ulo. Pagka sobrang laki ng ulo, hindi na proportional. Pahangit din eh. For me lang sorry kung yun ang gusto nyo. Pero for me, gusto ko talaga yung blocky yung ulo pero balance sa katawan. Oo, tsaka ayoko yung masyadong maliit yung uso. Iba kasi pinaliliit nila yung uso, mukhang pag na yung aso. Hindi po maganda kasi mutated na masyado. Pag mutated na kasi ang mga aso, ay nagkakaroon din ng mga health problems, yung hindi maganda yung yung pagtagpo ng mga ngipin nila, nagkakaroon ng mga respiratory distress, hindi ganun kataas ang endurance kasi nga may kinalaman kasi sa paghinga yun yung paghaba o pag-ikli ng uso. So lahat ng preferences ko sa dog ay functional rather than aesthetics lang. Kaya nga ito, pagka lumaki ito, bala ko i-breed kay Sol. Oh, di ba? Ang ganda siguro nito kay Sol. Kesa kung Rottweiler lang kasi masyado malapot na ang dugo. Or baka i-breed ko ito sa German Shepherd na working line or sa Belgian Malinois na syempre yung mga working lines natin from Manalo K9 para makapag-produce ng matitindi na mga puppies. Mga Rottweilers kasi hindi namin magamit sa K9 work. Gawa ng ikli ng endurance nila. Medyo maraming problema ang mga Rottweilers sa health,
maikli lang ang lifespan nila, nasa mga 8 to 10 years lang maximum. Merong tumatanda ng mas mahaba doon pero bihira. So medyo hindi ganun ka-healthy ang mga genetics ng mga Rottweilers in general. Kaya if I were to cross this girl with another breed of dog na meron kami na maganda, matindi rin ang mga drives, walang mga problema, I think that would be much better, makapag-produce ng mas matitinding mga offspring. Or I can also choose to breed her with yung Rottweilers ko doon sa Manalo Canine Kennels na anak naman ni Loki, yung yung halos kasabayan niya mga puppies. Yun lang update ko dito sa puppy natin, guys, no? Medyo kinikwento ko lang yung mga nalalaman ko tungkol dito. Second day na niya, female Rottweiler. Second day niya, kasi pinaghandaan ko na rin si Logan kasi medyo matanda na, medyo hindi na ganun ka-effective sa well, effective pa rin naman pero alam mo yan, pabawas na yung effectivity niya sa pagiging gwardiya, pagiging protection dog namin. I need another protection dog and di ko na alam, di natin alam kung hanggang kailan si Logan sa mundong ibabaw. Yun lang, guys, thank you sa panonood. Please follow and please share our videos kung natuwa kayo sa mga kaalamang nakukuha niyo dito at sa puppy nating bago.